So magandang araw Kabole. Sa video nito Kabole, pag-uusapan natin ito daw pong target ng Magnolia Hotshots po na rookie ng Titan. And of course, pag-uusapan din natin ito pong star player ng Converge na nasa trade block daw po. So mga hindi pa nakasubscribe, pindot mo na yung subscription button. So sino ba itong tina-target po ng Magnolia Hotshots? Wala pong iba kundi si Brian Sahonia. Hindi ko alam kung ano yung proper pronunciation nito, pero I think it is Sahonia Kabole. First, saan po galing yung rumor natin? Yan po yung napag-usapan ni na Boss Snow Badwa dun sa kanyang No Cooking Show podcast. Isa nga po sa mga nabanggit niya na pangalan doon at team is ito nga pong Magnolia Hotshots na interesado din nga daw po dito ka po kay Brian Sahonia. At ang isa sa mga rason daw, yung main reason kung bakit po sila interesado dito kay Brian is para siya po ang maging papalit po sa isang Mark Barroca. Although actually, yung linyahan po na yon medyo mali na. Kasi po si Jerome Lastimosa nasa Magnolia eh. And siya po yung pure point guard. Di ba? Siya po yung pure point guard. So in a way, siya po actually yung magiging successor ni Mark Barroca. Actually, si Lastimosa naman has a bigger role na eh kaysa kay Mark Barroca. So, kumbaga, hindi po successor ni Barroca ang hinahanap po ng Magnolia. Ang hinahanap nila in a way, successor po ni Paul Lee. Kabole, no? So, now, ito nga pong target nila si Brian Sahonia ng Titan. Now, una nating tignan, ano ba, kumusta ba ang mga numero nito pong si Brian Sahonia? For this ongoing season, siya po ay nag-average ng 10.5 points, 2.3 rebounds, 2 assists, 42% and 37% from beyond the arc Kabole. So as you can see here, is 19.5 minutes and nakaka-double digit scoring siya. So scoring wise, in a way, yun po yung main na madadala niya, pero makikita nyo rin naman po sa mga numero niya na efficiency wise, dun din po siya nagkukulang. So may issue po siya in terms of efficiency overall sa field goal. Pero pag titignan mo naman po sa kanyang 3-point shooting, yung 37% niya, that is already an acceptable level Kabole. So 6 feet Kabole, and makikita mo naman na kung titignan mo yung katawan niya, talagang malaki din. So, kumbaga, yung future nitong bata, especially na 26 pa lang po siya, pwede nga din naman po talaga na mataas-taas. Ito po si John Brian Sahonia. Pero paano bang laruan ng isang Sahonia Kabole o sa John yan? Di ko yung tamang pronunciation po. Ang laruan niya Kabole, para siyang kompletos recados po sa opensa. Na klase po ng guardia. Pero truth be told, sa assessment ko po sa kanya, parang wala naman siyang special pa po. Na kumbaga wala pa siyang above average skill sa offense. Doon sa mga highlights po na makikita po ninyo dito, ang unang play po is the way he operates against a close out. And again, matalino po siyang maglaro Kabole, pero makikita mo din dito, yes, he managed to overcome that close out and score through a drive, pero pansin mo din na yung first step niya is hindi naman din po ganun kabilisan. And he relies on craft in terms of scoring and also his big body. On the second play, makikita mo naman dito yung kanya pong 4-point shot. So ito kanya, in a way, ang kanyang main offering. Nakita naman na natin kanina doon sa kanyang mga percentages Kabole, na from beyond the arc, okay siya. Kumbaga above, yun siguro yung above average niya, yung 3-point shooting, yun yung main. Ngayon na kanya pong i-offer sa teams po na mga interesado po sa kanya. Now, ano yung pwede i-anticipate nyo po? Kapag Magnolia Fans, ano yung pwede mong i-anticipate na hihingin po ng Titan? If you remember Kabole, ito po si John Brian Sahonia is na sama na rin po sa rumors noon patungkol po kay Mamuyak na naging interesado daw po ang Rain or Shine to trade Mamuyak sa Titan in exchange po for Sahonia. Now, according to that one, nireject po yan ng Titan. So, in short, kung mapa-oo man po ng Magnolia ang Titan, it could be a trade package that is better than ang Mamuyak. And Mamuyak was just traded for a first round pick Kabole. An upgrade from a second round to first round pick. Yun po yung naging kapalit po ng isang Mamuyak. So yun, ang pwede pong i-anticipate Kabole na maging or pwedeng i-offer ng isang Magnolia Hotshots, di ba? First round pick value. So hanap na po kayo.
Now, before we go to the discussion regarding Converge, pag-usapan nga muna natin itong mga trade suggestions po mula sa inyo na ating po mga viewers. Kabala, pwede rin po kayo mag-trade suggestion. Baka pag-usapan ko po sa next video po natin. First natin is from Jojo Seret. Karakot at Santillan, pwede sa Titan kapalit ng first round pick. O, kung ikaw ang Titan, like I say, hindi naman siguro yung next year's draft kasi top 3 sila doon eh. Let us say 2029 first then. Okay ba sa'yo ang Karakot at Santillan na kapalit? Karakot will bring eyeballs to you. Marketing wise, Santillan is a forward. And again, paulit-ulit ka na pong sinabi dito ang importance po ng forward sa modern basketball. For me, if Titan is confident that they can build a good team soon, this is a good trade. Pero overall, this is a fine suggestion. Pero, nakadepende po yan sa confidence ng Titan. Now, for this one naman, ito, interesting din, from Fernando de la Peña, Newsome for Bearfield, a straight swap. So, he is suggesting that Meralco will trade their legend, the guy that's give them a championship, to get maybe the next phase of the franchise, Cedric Bearfield. This, more of heartbreaking kung ba yung kabuli, di ba? Newsome is Meralco, di ba? It's hard to imagine him being traded instead of just him asking for a trade. Kabola. So, yeah, pero in terms of value-wise, I think Newsome for Bearfield is a fine and fair deal. Now, ito nga daw po, si Mikey Williams, ang isa po sa mga pinangalanan po, Kabola, na pwede pong ilipat po ng Converge, who is, at the recording of this video, struggling really bad. They are out of 4 straight losses po ngayon. Ito pong Converge, Kabola. And of course, again, that is a very bad streak right now. 4 straight losses, hirap yan. Kabola. Now, Mikey Williams, he is now averaging 9.7 points, 34% shooting, 4.2 assists. So, yan, that's it. It's very obvious anong issue ni itong si Mikey Williams. Efficiency. Diba? Obviously, it's his efficiency is really bad. And if that is the case, at feeling ng Converge, hindi na po yan magbabago, then they should trade him. And sa nakita ko po, baka next conference pa. Ano po, yung rush niya nandun pa rin eh. Hirap talaga yun. I think Mikey Williams got overconfident with himself nung nag-decide siya po na i-lock out yung contract niya. Feeling niya, yung level niya will stay the same even though hindi siya naglaro po ng professional basketball. So yung rush niya is very obvious. And hindi lang yung rush, sa depensa talaga ngayon. Talagang he is very bad. Kabola. In this first play, makikita niyo po dito, siya po ay binabdi-badi lang po ni Don Troliano. So hirap sila dito kay Mikey Williams kasi kahit wingman lang, wingman forward lang po siya ma-switch, Kabola, hirap na sila kasi ibabadi-badi siya sa loob eh. And then, dito naman sa next play, makikita nyo naman dito, Kabola, na ang atin niyang gumib up, after lang po siyang may screenan ni Pardo, give up na siya sa play, di ba? Hindi na humabol. Yung mga ganyan pong klase ng galawan sa depensa, alam nyo na yan, no? Sa mga nagko-coach, sa mga seryoso po sa basketball, pag ganyan galawan mo sa mga screen, liability ka sa depensa. Di ba, Kabola? So, hindi nakakapagtaka po if they want to trade him. Especially na defense mo yon ang main issue nila. Sa palagay mo, dapat bang kumin si Mikey Williams sa favorite team mo? Comment na po sa baba.